Papuri po sa ating Panginoon. Muli, isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Salamat po sa Panginoon dahil niloob niya po na tayo po ay magkasama-sama at patuloy po makapag-aral ng kanyang mga salita. Salamat nga po sa Panginoon sa mga naka-join na po. Tayo po ay manalangin. Ama, sa iyo pong lahat ng papuri, sa iyo pong lahat ng pagdakila, sa iyo pong lahat ng tanging pasasalamat. Maraming maraming salamat po for allowing us na mabuhay pa po sa araw na ito, Panginoon. Ito po ay gawa mo, Panginoon, kaya patuloyan kami, Panginoon, na magsasaya sa araw na ito, specifically dito po sa aming pag-aaralan sa Deuteronomy chapter 18. Nawa, Panginoon, ay patuloyan po itong tumimo sa kaibuturan ng aming mga puso at salamat din po sa patuloyang paggabay mo po sa buhay po ng bawat isa sa amin. Salamat po na patuloy mo pong ipapaintindi sa amin sa araw na ito ang iyong mga gawa, ang iyong kahanga-hangang mga pagkilos sa aming mga buhay. Maraming maraming salamat po aming Panginoon. Humingi din po kami ng tawad sa anon pong mga bagay na hindi po naging kaaya-aya sa iyong harapan. Patawarin mo nga po kami, aming Panginoon. Salamat po sa iyong pagpapatawad sa amin. At salamat din po sa patuluyang pagkilos mo po sa buhay ng bawat isa. Holy Spirit, continue to guide us po. Tunay po na kung hindi mo po kami sasamahan ay walang halaga po ang lahat ng ito kung wala po ang pagsama mo. Kaya salamat po sa patuloy paggabay at pagsama mo po sa amin, sa pagbibigay mo sa amin ng karunungan at kaunawaan po sa iyong mga salita upang patuloy namin itong mai-apply ng tama, Panginoon, sa aming mga personal na buhay. Nihiling po namin sa iyo ang kaayusan din po ng internet connection, maging ang mga kapatiran po na nakadata. Salamat po aming Panginoon. Ikaw po yung patuluyang nag-aalaw po ng mga bagay-bagay na mapangyari at kontrolado mo po palagi ang lahat ng bagay. Maraming maraming salamat po aming Panginoon. Patuloy namin i-cherish ang iyong mga salita sa aming mga puso. Puri sa iyo, pagluwalhati sa iyo, sa pangalan ni Jesus. Amen. Muli ay mapagpalang araw po sa ating lahat. Deuteronomy chapter 18, ang pamagat nga po is God's provision. So when we say God's provision, sabihin nga po God's provision. So pag sinabi nga pong God's provision, it comes in many ways. No po? Hindi lamang ito sa pera. No po? Hindi lang to sa ating physical needs, kundi ito ay sa lahat po ng aspeto ng ating buhay. Di po ba talagang kailangan natin ang Panginoon? No po? Lalo na higit sa ating spiritual na pangangailangan po, sa ating physical na pangangailangan, sa ating emosyonal, di po ba? Sa lahat po ng aspeto ng buhay ng tao. Yun, ito po ang ibig sabihin ng God's provision. Because He works in many ways and His provision comes in many ways nga po. Kaya talagang maaasahan natin ang Panginoon at dito po sa Deuteronomy chapter 18, makikita po natin na talagang ang Panginoon po ang nagpo-provide ng lahat po ng pangangailangan ng mga Israelita po at maging sa ating kapanahunan ngayon. Papuri po sa ating Panginoon. Verse 1, sabi po dito, ang mga saserdoteng Levita, ang buong lipi ni Levi ay walang mamanahing bahagi sa lupain ng Israel. Ang para sa kanila ay ang mga kaloob at handog kay Yahweh. Wala silang bahagi sa lupain tulad ng ibang lipi sa Israel. Si Yahweh ang kanilang bahagi gaya ng kanyang pangako. So, ito pong nung kapanahunan po ng mga Israelita, ang mga Levites lamang po talaga ang tinawag. Po, di ba po si Moises po ay galing po din sa lahing ito, maging ang lahi po ni Aaron, no po, at ang mga tagapaglingkod sa templo po ng ating Panginoon ay mga Levita lamang po yung may unique role po sa
lahat po ng tribes ng Israel. Kaya ang portion po nila ay ang mga kaloob at handog kay Yahweh. And wala din sila, hindi katulad nung ibang mga tribes of Israel, wala silang sariling lupain. Di po ba? Bawat lipi ng Israel, nagpalabunutan sila para mabigyan ang kani-kaniyang lipi sa Israel ng lupain. No po? Pero ang mga Levita, sa bawat lipi po ng Israel, meron po silang portion. For example, sa tribe of Judah, may portion doon ang lipi ng mga Levita. Sa tribe of Reuben, merong portion doon na o bahagi ang mga Levita. Sa bawat lipi o tribo ng Israel, may bahagi po yung mga Levita kasi nga gaya ng pangako ng Panginoon, yung para sa mga Levita ay kaloob at handog at makikipisan lang po sila sa bawat lipi po ng Israel. Excuse po. Ang mga ito ang nakalaan para sa mga saserdote mula sa handog kay Yahweh maging baka o tupa. Ang mga balikat, ang mga pisngi at ang tiyan. Ang unang ani ng mga pananim ng alak, ng langis at ang unang pinaggupitan ng inyong mga tupa. Ang lipi ni Levi ang pinili ni Yahweh upang maglingkod sa kanya bilang mga saserdote habang panahon. Again, po, ang mga saserdote lamang o mga tagapaglingkod, dito po kukuha ng mga gatekeepers, dito po kukuha ng sa Levita, no po, nung kanilang kapanahunan ng mga manggagawa kung baga. No po, sila lamang po ang pinili para gumawa po sa templo po ng ating Panginoon. Sakaling may Levita mula sa alinmang bayan ng lupain na kusang magpunta sa lugar na pinili ni Yahweh upang sumamba, maaring maglingkod doon ang Levita kasama ng kapwa niya Levita. Siya ay bibigyan doon ng kanyang bahaging kasindami ng ibibigay sa mga Levita na dating naglilingkod doon, bukod sa bahagi niya mula sa mana ng kanyang ama. Po. So, dito po makikita natin na talagang specifically mga Levites lamang ang tinawag, no po, para maglingkod po sa ating Panginoon. Pero sabihin mo nga, may magandang balita. Yes po, may magandang balita, kapatid. No po, hindi na lamang ang mga Levita ang pwedeng maglingkod ngayon sa Panginoon. No po, kundi ang bawat isa sa atin. Tinawag tayo ng Diyos. Pinili tayo ng Diyos para maging Kanya. Ano po? Ano po? Ito ang magandang balita. Hindi lamang ang mga Levita, hindi na lamang ang mga Levita ang pwedeng maglingkod sa Panginoon, kundi ang bawat isa sa atin, sa ating kapanahonan ngayon. Kasi nung si Jesus ay isinakripisyo ang kanyang buhay para sa iyo at sa akin, nahati na yung veil. No po? Nahati na yung veil from top to bottom. Nahati na yung veil na ang pwede lamang makapasok doon ay ang pinakapunong saserdote. And once a year lamang pwedeng lumapit. Nahati na po iyon. Kung baga, ang makikita natin sa pangyayaring iyon ay lahat na ay welcome na lumapit sa Panginoon at yon ang napakagandang balita. Ano po? Kasi for sure, hindi lamang ang mga Levita noon ang may desire na makapaglingkod sa Panginoon. That's for sure. Ano po? Pero dahil sa ginawa ni Jesus sa krus, po, on the cross of Calvary, po, nabigyan na ng kalayaan. Malayang-malaya na ang bawat isa sa atin na makalalapit sa ating Panginoon. Amen? Kaya talagang isang napakalaking pribilehiyo ito para sa atin. Kasi pag sinabing privilege, hindi lahat, no? Pag sinabing pribilehiyo, hindi lahat nakakasumpong nito. Kaya nga talagang i-cherish natin,
pahalagahan natin ang pagkatawag ng Panginoon sa atin. Ano po? Salamat sa Panginoon. Kaya again, isang napakalaking pribilehiyo na isa tayo sa ginagamit ng Panginoon sa ating kapanahunan ngayon. Sabi nga po dito sa 1 Peter chapter 1 verses 3 to 5. Pasalamatan natin ang Diyos at Ama na ating Panginoong Heso Kristo. Dahil sa laki ng habag niya sa atin, tayo'y binigyan niya ng isang panibagong buhay sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Heso Kristo. Ito ang nagbigay sa atin ng isang buhay na pag-asa na magmamana tayo ng kayamanang di masisira, walang kapintasan at di kukupas na inihanda ng Diyos sa langit para sa inyo. Ito po. Ito po yung ating inheritance. Di po ba? Ito po yung ating magiging buhay na pag-asa na magmamana tayo ng kayamanang di masisira, walang kapintasan at di kukupas na inihanda ng Diyos sa langit para sa inyo. Sa pamamagitan ng inyong pananampalataya, iniingatan kayo ng kapangyarihan ng Diyos habang hinihintay ninyo ang kaligtasang nakahandang ihayag sa katapusan ng panahon. Ano po? So, talagang kailangan po, iniingatan po natin ang ating pananampalataya sa ating Panginoon. Ano po? Dahil ito po, ang pananampalatayang ito ay patuloy ang iniingatan ng Panginoon para tayo ay maging matatag sa anumang kakaharapin natin sa buhay na ito, para manatili tayong tapat hanggang wakas. Po, kaya nga ang tanong, saan tayo nag-i-invest ngayon? Ano yung mga pinapaglaanan natin mas ngayon? Po, yan ba ay sa lupa, sa negosyo, o yung mga kayamanang di masisira, o yung mga kayamanang hindi kukupas? Huwag po tayong maging katulad ng lalaking hanga, yung isang mayamang lalaki na hangal. No po, na ang sabi niya okay na, ah, wala na siyang ibang gagawin kasi nakita niya ang yaman-yaman na niya. No, sabi niya wala na siyang ibang gagawin kundi ang kumain, ang uminom at magpakasaya. Pero anong sabi ng Panginoon? Hangal, sa gabi ring ito, kukunin ko ang iyong kaluluwa. Po, kaya nga mas pahalagahan po natin yung mga bagay na panlangit. Sabi nga sa Matthew 6:19 to 21, di po ba? Store up treasures in heaven. Yung mga bagay na hindi masisira. Katulad ng pagpapagamit sa Panginoon, pagsunod sa kanyang mga kautusan, pagmamahal sa kanyang gawain, pagmamahal sa mga kapatiran na makakasama din naman talaga natin hanggang sa makapiling na natin ang Panginoon. Alam niyo po, ang uh, ultimate inheritance natin mismo ay ang ating Panginoon. Siya talaga yung pinaka-inheritance natin po. Siya talaga yung pinakamana natin sa buhay na ito. Amen. Kaya pasalamatan natin ang Panginoon at pakaingatan po natin itong pananampalatayang ating tinanggap buhat po sa ating Panginoon para manatili po tayong tapat hanggang sa maihayag na po ang katapusan ng panahong ito. Amen. Sa pagpapatuloy po, kapag kayo'y naroon na sa lupaing ibibigay sa inyo ni Yahweh, huwag kayong gagaya sa kasuklam-suklam na gawain ng mga tao roon. Sino man sa inyo'y huwag magsusunog ng kanyang anak bilang handog. Huwag kayong manghuhula. Huwag gagawin ang ginagawa ng mga mangkukulam, ng mga mananawas at ng mga sumasangguni sa espiritu ng namatay.
Kinasusuklaman ng Panginoon ang sinumang gumagawa ng mga bagay na ito. Ito ang dahilan kung bakit palalayasin ng Panginoon na inyong Diyos ang mga bansa sa inyong harapan. Wala dapat kayong maging kapintasan sa harap ng Panginoon na inyong Diyos. Ano po? So noon pa lang, ito na po ang sinasabi ng ating Panginoon, specifically nga po ay para sa mga Israelita. Ano po? Na dapat wala silang maging kapintasan sa harap ng kanilang Diyos, na ating Diyos din sa ating kapanahunan ngayon. Na po? Kaya nga kung paanong ito po ang sinasabi ng Panginoon sa mga Israelita, ganito rin po ang sinasabi ng Panginoon sa atin na mga nabubuhay sa kasalukuyang panahon. Sabi nga po dito sa unang Korinto 6 verses 14 hanggang 18, makinig ang may pandinig. Sabi po dito, huwag kayong makisama sa mga di sumasampalataya na para bang kapareho ninyo sila. Maari bang magsama ang katuwiran at ang kalikuan? O kaya'y ang liwanag at ang kadiliman? Maari bang magkasundo si Kristo at ang dyablo? Ano ang kaugnayan ng sumasampalataya sa di sumasampalataya? O di kaya'y ng templo ng Diyos sa Diyos-Diyosan? Hindi ba tayo ang templo ng Diyos na buhay? Di po ba, mga kapatid? Di po ba? Ano nga po ba ang pareho sa atin sa mga sumasampalataya at di sumasampalataya? At pwede nga bang pagsamahin ang katuwiran at kalikuan? Pwede po ba, mga kapatid? Pwede bang magsama din ang liwanag at kadiliman? Pwede po ba yon? O maaari bang magkasundo si Kristo at ang dyablo? Ano pong inyong kasagutan? Maaari po ba itong mangyari? Siyempre, salamat po sa inyong sagot. Hindi po. Hindi sila pwedeng pagsamahin. Hindi din sila magkakasundo. No po? At ano nga ba ang kaugnayan ng sumasampalataya sa di sumasampalataya? O di kaya'y ng templo ng Diyos sa Diyos-Diyosan? Di ba tayo ang templo ng Diyos na buhay? Sinabi na rin, siya na rin ang may sabi, mananahan ako at mamumuhay sa piling nila. Ako ang magiging Diyos nila at sila'y magiging bayan ko. Amen. Opo. Tulad ng sinabi sa Book of Peter. Ipo ba? Dati hindi tayo bayan ng Diyos, pero ngayon, bayan na tayong pinili ng Diyos. Dati hindi tayo kinakahabagan ng Diyos, pero ngayon nakatanggap na tayo ng kahabagan ayon po sa 1 Peter chapter 2 verses 9 hanggang 10. Ito po, kaya nga mga kapatid, huwag po tayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Kung papaano po na sinasabi ng Panginoon specifically sa mga Israelita na dapat ay wala silang maging kapintasan. Ganon din po ang sinasabi ng ating Panginoon sa atin kahit hindi tayo mga Israelita. Tayo na mga nabubuhay sa ngayon. Tayo na mga nagsitanggap sa Panginoon. Tayo na mga patuluyang nananampalataya sa ating Panginoon, na huwag tayong makisama sa mga di sumasampalataya na para bang kaparehas natin sila. Of course, hindi naman talaga maiiwasan na may kasama kang hindi mo ka pananampalataya. Mag, mag, mangyayari at mangyayari naman talaga yon. So anong ibig sabihin ng huwag makisama? Huwag tayong makikiayon. No po? Kung gumagawa sila ng masama, hindi ka gagawa ng masama. Kung may ginagawa silang kalokohan, syempre hindi mo gagawin yung kalokohang iyon. Pero ikaw ang ilaw at asin, ikaw ay ilaw at asin, always remember, so you need to pray for them. Ano po? Kasi ay
Talaga namang kapag kasi minsan pinagsabihan mo yung mga hindi sumasampalataya, yes, mahal ng Diyos ang lahat ng tao, 100%. Mananampalataya, hindi mananampalataya, mahal yan lahat ng Diyos. Kasi ini-offer ni Jesus ang kanyang buhay para sa lahat ng tao, para ang lahat ay manampalataya sa kanya. Pero may mga tao pa ring matitigas ang puso. May mga tao pa ring matitigas ang ulo. May mga tao pa ring ayaw sa kaliwanagan, di po ba? Kaya wala tayong ibang dapat gawin, di natin sila i-unfriend, hindi natin sila iiwasan, bagkus ipapag-pray natin sila. Ang dapat lang nating gawin ay huwag tayong makikiayon. Sabihin nga, huwag tayong makikiayon sa ginagawa nila. Po, you take note of that po, kapatid. Again, kasi hindi naman talaga makakahiwalay tayo sa kanila kasi we're on the same planet, di ba? At nandito pa tayo sa mundo. Talagang sa pagsakay mo sa bus, may mga makakahalubilo kang di mananampalataya sa pamamalengke mo at kung saan ka man magpunta, may mga mananampalataya talaga at hindi mananampalataya. No po. Pero ang pinupunto dito ay makita ang kaibahan. No po? Palaging alalahanin na iba ka na. Hindi na tayo tulad ng mga hindi mananampalataya. Hindi na tayo tulad noon. Di po ba? Hindi na tayo makikiayon sa ginagawa nila dahil tayo ang templo ng Diyos. Po, at sabi pa nga dito, kaya't lumayo kayo sa kanila, umiwalay kayo sa kanila, sabi ng Panginoon. Iwasan ninyo ang anumang marumi at tatanggapin ko kayo. Ako ang magiging ama ninyo at kayo'y magiging mga anak ko. Sabi ng Panginoong makapangyarihan sa lahat. No po, iiwasan natin ang anumang marumi. Again, hindi tayo makikiayon po sa mga ginagawa nilang kamalian. Kaya nga tayo nag-aaral ng salita ng Diyos para malaman natin yung mga dapat nating ginagawa bilang mga anak ng Diyos. Amen? Purihin ang Panginoon. Sa pagpapatuloy po, sabi nga po dito sa 1 Peter 1:15-16, dahil ang Diyos na pumili sa inyo ay banal, dapat din kayong magpakabanal sa lahat ng inyong ginagawa. Ano pong sabi? Sa lahat ng inyong ginagawa. Di po ba? Again, isang napakalaking pribilehiyo na isa ka sa naglilingkod sa Panginoon. Isang napakalaking pribilehiyo. Kaya nga po, ang Diyos ang pumili sa atin. No po? Kaya dapat tayong magpakabanal. Kasi ang Diyos na pumili sa atin ay banal. Sapagkat nasusulat, magpakabanal kayo sapagkat ako'y banal. Ano po? Talagang makita si Kristo sa ating buhay. Makita ang kaibahan mo, kapatid. Ipaalala mo lagi yan, no? Ipaalala mo lagi yan na ikaw ay iba na. No? Sabihin mo nga, ako ay iba na. Ano po? Sabihin mo nga, binago na ako ni Kristo. Po, binago na tayong lahat ni Kristo. Kaya magpakabanal po tayo sa lahat po ng ating ginagawa. Ang sabi po ay sa lahat ng ating ginagawa. So kahit ano man yan, sa anumang iniisip mo, anumang sinasabi mo, anumang ginagawa mo, palagi mong ipaalala na binago na ako ni Kristo. So, patuloy yan akong mamumuhay ng may kabanalan sa harapan ng ating Panginoon. Po, kasi minsan o madalas nakakalimutan natin na God is everywhere. Kahit nasa banyo ka, kasama mo ang Diyos. Kahit nag-iisa ka sa kwarto, kasama mo ang Diyos. Kahit sa panunood mo ng kung ano ang pinapanood mo sa cellphone mo, alam ng Diyos. Walang nalilihim sa Panginoon. Kasi nga, nananahan siya sa atin. Kaya saan man tayo magpunta, kasama natin ang Diyos. Opo? Kaya nawa sa lahat po nga ng ating ginagawa ay makita po ang kabanalan ng Panginoon sa ating mga buhay. Amen. Sa pagpapatuloy po,
Ang mga bansang ito na palalayasin ninyo ay sumasangguni sa mga mangkukulam at mga manghuhula. Pero kayo, pinagbabawalan ng Panginoon na inyong Diyos sa paggawa nito. Sa halip, magpapadala sa inyo ang Panginoon na inyong Diyos ng isang propeta na mula sa inyo at kadugo ninyo tulad ko. At kailangan makinig kayo sa Kanya. Ito ang kasagutan sa hiling ninyo kay Yahweh nang kayo'y nagkakatipon sa Sinai. Ang sabi niyo, huwag mo nang iparinig pang muli sa amin ang tinig ni Yahweh ni ipakita ang kakilakilabot na apoy na ito, sapagkat tiyak na mamamatay kami. Sinabi naman niya sa akin, tama, ang sabi nila. Kaya mula sa kanila, pipili ako para sa kanila ng isang propetang katulad mo. Sasabihin ko sa kanya ang aking kalooban at siya ang magsasabi nito sa mga tao. Sino mang hindi makinig sa kanya na nagsasalita para sa akin ay mananagot sa akin. Ngunit ang sino mang propetang magsalita para sa ibang Diyos o kaya'y magkunwaring nagsasalita para sa akin, subalit hindi ko naman inatasan, ang propetang tulad niyon ay dapat patayin. So noon pa man po, ang Panginoon po talaga ang pumipili. Amen? Na po? Kaya nga, sorry po, napaubo. Sorry po. Kaya nga, again, isang napakalaki po talaga na pribilehiyo na isa tayo sa pinili ng Panginoon. Kasi kung hindi, hindi tayo makakalapit sa Panginoon. No? Kung hindi tayo ang isa sa pinili ng Diyos, hindi tayo makakalapit sa Panginoon. Purihin ang Panginoon. So, eto na yung testing po para sa mga Israelita para matiyak nila kung ang propeta ay galing talaga kay Yahweh o hindi. No po? Ang bait talaga ng Panginoon no po sa mga Israelita. Talagang tinitiyak ng Panginoon na hindi sila mapapahamak. No po? So upang matiyak ninyo kung ang sinabi ng propeta ay galing kay Yahweh o hindi, ito ang palatandaan. Ito yung testing na or ito yung sign na galing talaga kay Yahweh yung taong nagsasalita. Sabi, kapag hindi nangyari o nagkatotoo ang sinabi niya, iyon ay hindi mula kay Yahweh. Ang mensahe niya ay gawa-gawa lamang niya. Huwag ninyo siyang katatakutan. Po. So, ito po yung naging palatandaan nga po para matiyak ng mga Israelita na ang taong magsasalita sa kanila ay propeta mula sa Panginoon. Kapag, kapag, for example, kapag nagsabi siya, katulad ni Moises, di ba? Kapag may sinabi si Moises, since nagsasalita naman talaga ang Panginoon through Moses, po, nung kapanahonan po ng mga Israelita, nagkakatotoo talaga ito. Po, talagang wala pang sinabi si Moises. Galing po sa Panginoon po Yung talagang ipinasabi ng Panginoon through Moses, wala pang nangyari na hindi ito napangyari. Kaya nga, kapag may isa man na hindi nangyari o nagkatotoo sa sinabi nung taong yon, kasi nga, itong time na ito ay kukunin na talaga ng Panginoon si Moises. So, nihahanda niya na inihahanda niya na o ipinapaalala na niya sa mga Israelita yung mga dapat nilang gawin. No po? Kaya kumbagay naghahabili na po ang Panginoon through Moses para maingatan ang mga Israelita. Again, kapag may propeta na hindi nangyari o hindi nagkatotoo yung sinabi niya, ibig sabihin, hindi siya galing sa Panginoon. At kung may ganitong palatandaan or babala ang Panginoon sa mga Israelita. Gayon din sa ating panahon ngayon, o 'di ba? Palagi, no? Palagi hindi lang sa mga Israelita, kundi para rin sa atin sa ating kapanahunan ngayon. Ito naman ang mensahe ng Panginoon para sa ating kapanahunan ngayon. Ito ang sinasabi sa 1 John 4 verse 1. Sabi dito, mga minamahal, huwag kayong basta maniniwala sa mga taong nagsasabi na ang ipinangangaral nila ay mula
sa banal na espiritu. Sa halip, alamin muna ninyo kung nagmula nga sa Diyos ang itinuturo nila, sapagkat marami ng huwad at sinungaling na propetang nagkalat sa mundo. Lalo na sa ating panahon ngayon, di po ba? Kung alam niyo po, ang Biblia, nasulat ito thousands of years ago. Pero updated pa din siya. Ano po? Nasabi pa rin ni John na nagkalat, no? Marami ng huwad at sinungaling na propetang nagkalat sa mundo. Di po ba? Ang galing talaga, ang galing-galing-galing ng Diyos. No po? Palagi yung kanyang mga salita, hindi ito nawawala. Ang ibig ko pong sabihin ay lagi siyang updated. No po? Lagi siyang on time. Hindi siya nahuhuli. No po? At again, kung nasabi ito ni John, no po, sa 1 John 4, na nagkalat na ang mga sinungaling at mga huwad na propeta sa mundo, ay di lalo sa ating panahon ngayon na talamak na, lalo na sa mga social media. Di po ba nagkalat yung mga nagbabahagi ng salita ng Diyos. Kaya nga, test the spirit. No po? At salamat sa banal na Espiritu Santo because we have this called discerning spirit. Matetest natin kung ito ba'y galing sa Panginoon o hindi. No po? Yung sinasabi nung taong yun. No po? Ipapaalam sa atin ng banal na Espiritu. No po? Kung ang sinasabi niya ba'y kathang isip lamang o ang sinasabi niya ba'y base talaga sa salita ng Diyos. Kaya sabi, alamin muna ninyo kung nagmula nga sa Diyos ang itinuturo nila. Kasi syempre, wala itong magiging magandang effect sa inyong buhay. Kayo po ng mga tagapakinig, tayo ng mga nakikinig ng salita ng Diyos. Kasi for sure ay may iba din po kayong mga pinapakinggan na mga or binabasa na mga manunulat. Opo, test nyo po. Alamin muna ninyo kung nagmula nga sa Diyos ang itinuturo nila. Mag-ingat mga kapatid. Kasi nga marami ng huwad at sinungaling na propetang nagkalat sa mundo. Baka imbis po kayo na ay matuto, imbis na kayo'y lalong mapalapit sa Panginoon, ay lalo pa kayong mapalayo sa Panginoon. At ayaw nating mangyari yon, di po ba? Alam niyo po, yung tunay na tagapaglingkod ng Panginoon, ilalapit kanyan sa Panginoon. Hindi kanyan ilalapit sa sarili niya. Hindi. Kasi tayong lahat sa Panginoon po tayo. Po, tayong lahat ay sa Panginoon. Kaya palagi ang sasabihin niya lang ay about sa Panginoon. And dapat yung tagapagsalitang ito ay naniniwala talaga na si Jesus ay namatay at muling nabuhay. Po, dapat ang pinaniniwalaan ng tagapagturong ito. No po, dapat ay ipapahayag nila na si Jesus ay talagang nagsakatawang tao. No po, nagsakatawang tao at isinakripisyo ang kanyang sarili para sa iyo at para sa akin. Dahil kung hindi nyo ito maririnig sa mga tagapagturo, ay ibig sabihin hindi sila mula sa Diyos. Po, at sila yung mga tinatawag na kulto o may sariling Biblia o kathang isip lamang ng tao yung kanilang mga itinuturo. Kaya maging maingat po, mga kapatid, maging maingat po tayong lahat. Po, yung basta malalaman naman talaga natin because you have the Holy Spirit living in you. You have the power from the Holy Spirit. So talagang malalaman natin kung ang nagtuturong ito ay galing ba talaga sa Panginoon o hindi. Tulungan po tayo ng ating Panginoon. Napakaganda po ng ating mga napagbulay-bulayan sa araw na ito. Kitang-kita natin yung provision ng ating Panginoon. Again, God's provision comes in many ways. Hindi lang ito
sa ating financial na pangangailangan. No po, kundi sa lahat po, para po ito sa lahat ng aspeto ng ating buhay na kakailanganin natin ang ating Panginoon. Kaya nga, nasasabi rin natin, palagi talaga natin kailangan ng Diyos. No po? Kasi kumikilos siya holistic. No po? Kumikilos siya sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Kaya wala tayong ibang dapat gawin kundi ang magpasalamat sa Panginoon dahil tinutulungan niya tayo kung paano ba dapat tayo mamuhay sa mundong ito at tinutulungan niya din tayo na maging matatag at maging matapat sa Kanya hanggang sa hanggang sa makita na natin siya ng mukhaan. Amen. We're so excited for that day to come. And yes, palagi dapat maging handa tayo sa pagharap natin sa ating manlilikha. Kasi yun yung pinaka-inaasam-asam natin sa buhay na ito. Purihin ang ating Panginoon. Tayo po ay manalangin. Ama, maraming maraming salamat po sa iyong mga salita na tunay at buhay sa aming mga buhay. Salamat po aming Panginoon sa patuloy pagtulong mo po sa amin, sa pagpapaintindi mo po sa amin ng iyong mga salita. Tunay po na without you guiding us, helping us, giving us wisdom and knowledge ay hindi po talaga namin maiintindihan ng mabuti ang gusto mo pong ipabatid sa amin sa iyong mga mensahe dito po sa Deuteronomy chapter 80. Salamat po, hindi lamang na ang mga Levita ang iyong tinawag, bagos kaming lahat, Panginoon, tinawag mo kami para maging iyo at maging tagapaglingkod mo. Maraming maraming salamat po sa pribilehiyong ito na aming tinanggap. Purihin ang iyong pangalan. Salamat din po sa patuloyan mo pong mga paalala sa amin, sa mga dapat po naming maging ugali, sa mga dapat po naming ingatan, sa mga dapat po naming mas pahalagahan sa buhay na ito. Walang iba po yon kundi ang aming tamang kaugnayan sa iyo. Mga bagay na hindi kayang nakawin, mga bagay na hindi masisira, mga bagay na hindi kukupas. Salamat po. Pahalagahan namin ang aming tamang kaugnayan sa iyo at sa patuloy naming pagsampalataya sa iyo, aming Panginoon. Maingatan mo kami hanggang sa katapusan ng daigdig na ito. Hanggang sa makita ka na namin ng mukhaan. Hanggang sa makapiling ka na namin, aming Panginoon. Maraming 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 salamat po. At salamat po sa patuliyang pagbibigay mo po sa amin ng discernment para maihiwalay namin yung mali sa mabuti or yung mabuti sa parang mabuti. Tulungan mo kami, Panginoon. Salamat po sa karunungang nanggagaling sa iyo. Palagi po, kailangan ka namin sa aming mga buhay. Salamat po, palagi talagang tagumpay ang iyong gawain, Panginoon, sa pangmaliitan mang kongregasyon o pangmalakihang kongregasyon, palagi kang nagtatagumpay dahil kailanman hindi ka matatalo, Panginoon. Kailanman we are on the winning side because of you, Panginoon. Maraming maraming salamat po. Salamat po, aming Panginoon, sa patuliyang katagumpayan mo po sa aming mga buhay. Salamat po sa patuliyang pagpapagaling mo po sa aming Nanay Nelia at sa mga kapatiran po na nakakaranas ng anumang pagkakasakit, anumang suliranin, anumang problema, anumang kanilang pangangailangan, Panginoon, katagpuin mo po sila ayon po sa iyong napakalawak na habag po sa aming lahat. Purihin ka, aming Panginoon, sa buong araw na ito. And salamat din po sa aming mapapagmitingan mamayang 4 p.m. Ikaw po ang patuloy magbigay sa amin ng karunungan at kaunawaan po
para po patuloyan pa naming mapag-igi po ang paglilingkod namin sa iyo. Purihin ka po, aming Panginoon, sa lahat ng ito, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Purihin po ang ating Panginoon. Salamat po sa Panginoon sa patuloy niya pong ginagawa sa ating mga buhay. At salamat din nga po sa mga nakakapanood patuluyan ng ating online Bible study. Maraming salamat po, or online devotion. Yes, sa patuluyang kagalingan po para sa ating Nanay Lemya. Hello po Nanay Lemya, maraming salamat po sa Panginoon sa inyo pong buhay na palagi pong nakatalaga para kay Kristo. Salamat din po sa buhay po ng ating daddy at ng aming buong pamilya sa pag-ingat ng Panginoon kala Ate Caris, na nakauwi sila from Pangasinan. Salamat sa Panginoon at muli ay mabubuo kami as a family. Maraming salamat din po sa Panginoon sa buhay po ng ating um, ng ating Teacher Bell, Malina Granado, Sir Newell, and Baby Noe. Antok na kagabi. Salamat sa Panginoon. Ah, ah, parang first time ulit talaga na nangyari after nga matagal nga na panahon bago nangyari ulit yung event kagabi. Kaya purihin ang ating Panginoon sa palagi naman tagumpay ang Diyos. Salamat din sa Panginoon sa buhay po ng ating kapatid na Jocelyn Kibuan Tagudan, maging sa ating kapatid na Mary Mel, kay Crazy at kay um, kapatid na Melchor. Ayan. Salamat din po sa Panginoon sa buhay po ng ng aking classmate. Hello, Darlene. Salamat sa parin sa buhay mo, sa nag-iisa mong asawa at sa inyong mga anak. Salamat din sa ating Pastor Bobby R. Martinez, sa ating kapatid na Presi Junio Mendoza, sa ating kapatid na Cherry. Hello po sa inyo. Maging sa ating Ate Rosel at sa kanyang buong pamilya. Nakakatuwa. Ano po? Na ginagamit ng Panginoon ang inyo pong mga anak. Purihin ang Panginoon. Salamat din sa Panginoon sa buhay ng aking ate at ang kanyang buong pamilya, ni Deng, ni Lucille, maging ni Micah at ang kanyang buong pamilya at ng aking nag-iisang asawa at ng aming mga anak. Salamat din kapatid na Mafel. Hello po. And hello din po sa ating kapatid na Irene. Nakasakasama din natin kagabi. Maraming salamat po sa Panginoon sa inyo pong mga buhay. Purihin po ang ating napakabuting Diyos at loobin po ng Panginoon sa lahat po ng mga may katungkulan. Mamayang hapon po, magkita-kita tayo at 4 p.m. And maraming salamat din po sa lahat po ng mga kapatiran from Miracle of Life and from other fellowship. Yes, Nanay Lorna Gayas, pakaingatan kayo ng Panginoon habang kayo naandyan sa Batangas. Salamat din po sa buhay ng inyo pong mama at salamat din po sa pamilya niyo po na nandyan. Purihin ng Panginoon. Salamat din po at nakasama natin ang ating Ate LP at ang kanyang buong pamilya. Yes, kapatid na Arlene Bagtas, kapatid na patuloyan kang i-comfort ng Panginoon at ang anak ng ating kapatid na Cherry na si Kathleen. Excuse me po, and hello po sa inyo at sa inyo pong um, sa apo ng ating kapatid na Cherry na napakabibo. Purihin ang Panginoon. Salamat din po sa Panginoon sa inyo pong mga panalangin para sa amin at patuloyan po nating mapasaya ang Panginoon sa araw na ito. Palagi po sa Diyos ang kapurihan.